Kabanata 321. Agad namang napaluhod ang natitirang tatlong lalaki at nanginginig ng husto. Alam nilang malupit ang pamilya Whittaker para ilabas sila. Ang tunay na pinuno ng pamilya ay si Lucy. Sa halip na Kane. Utos ni Lucy. Alagaan si Mr. Whittaker at ipaubaya sa akin ang iba. Sinubukan niya ang isang maputlang Kane sa huling tingin bago tumalikod para umalis. Pagkalabas ng silid, tinawagan ni Lucy ang kanyang kapatid na si Wilbur. Malinaw na kakailanganin niya ang Giants. Tulong ng pamilya upang malutas ang problema. Dahil hindi sapat ang kakayahan ng pamilyang Whittaker na maghaiganti. Agad na pumunta si Wilbur sa tirahan ng Whittaker pagkatapos matanggap ang kanyang tawag. Nabalot siya ng galit nang makitang nakahiga si Tyrion sa kama. Lucy, sino yung lalaking bumugbog kay Ty? Bakit? Hindi mo ba sinabi sa akin kanina? Tito Wilbur, kailangan mong ipaghiganti ako. Si Jared ang nagpapalay sa akin. Magiging pilay ako para sa buong buhay ko. Umiyak si Tyrion. Napaluha siya matapos makita ng personal si Wilbur. Si Wilbur ay mas matanda lamang kay Tyrion ng ilang taon. At halos magkasamang lumaki ang mga lalaki. Sila ay malapit sa isa't isa. Nang marinig ang pag-iyak ni Tyrion, naramdaman ni Wilbur ang kirot sa kanyang puso. Ty, huwag kang mag-alala, maghihiganti ako. Sigurado ka, Tito Wilbur. Kasalanan ni Josephine kung bakit ako nabugbog ni Jared. Kailangang mahuli mo siya para magawa ko. Ilabas mo ang galit ko sa kanya. Mabilis na dagdag ni Tyrion. Walang problema, ipaubaya mo na lang sa akin. Maginhawang tinapik ni Wilbur ang kanyang balikat. Hindi ibinahagi ni Lucy ang kanilang damdamin. Willie, huwag kang makinig sa kanya. Si Josephine ay anak ni William. Si Sullivan, ang pinakamayamang tao sa Horrington. Kung mahuhuli mo siya, siguradong magugulo siya. Kailangan lang natin hulihin ang B***** na bumugbog kay Ty. Huwag nang magdulot ng gulo. Payo niya, hayaan mo na ako. Lucy, paano kung siya ang pinakamayamang tao sa Horrington? Dapat niyang ipagmalaki si Ty. Interesado sa kanyang anak na babae. Hindi nabigla si Wilbur. Nagpatuloy siya sa pagtatanong kay Tyrion bago siya umalis. Walang sinabi si Lucy. Ang makita ang anak ko sa ganoong kalagayan. Dapat hinayaan ko na lang sila. Nako, iyon mismo ang dahilan kung bakit naalis ang pamilya Whittaker. Bumalik sa Yerringham. Nagsusumikap pa rin si Jared sa paggawa ng mga nakapagpapasiglang table task. Wala siyang ideya sa ang pamilya Whittaker ay nagpadala ng isang tao upang harapin siya. Kahit na alam niya ang tungkol dito. Hindi siya mapakali. Kinailangan siya ng 24 na oras upang makagawa ng 100 pampasiglang table task. Nakabantay si Tommy sa labas niya. Noong abala siya sa paggawa nun. Habang si Josephine naman ay nainis at pinuntahan sina Frida at Yasmin para ipasaang oras. Hindi pa bumabalik si Josephine. Tanong ni Jared kay Tommy habang nakatingin sa langit ng gabi. Ginoo, Chance. Tumawag si MS. Sullivan kanina para ipaalam sa amin na babalik siya pagkatapos ng hapunan. Siya ay kasalukuyang kasama ang magkapatid na show. Magalang na tugon ni Tommy. Nakita ko, tumanggaw si Jared bilang pagsang-ayon. Normal lang para kay Josephine ang magpalipas ng oras sa kasiyahan. Sa kanila dahil ilang taon na silang hindi nagkikita. Saktong aalis na sina Jared at Tommy para maghapunan. Biglang tumunog ang telepono. Inilabas ni Jared ang kanyang telepono at napagtantong ito ay isang tawag mula kay Walter. Napansin niyang kakaiba ang pagtawag ni Walter. Siya sa oras na ito. Bihira akong direktang kontakan ni Walter. Matapos makonekta ang tawag, narinig ang nag-aalalang boses ni Walter. Ginoo, Chance, nagkakaproblema tayo. Malalim na problema. Natigilan si Jared. Ginoo, Grange. Anong nangyari? Huminahon ka at dahan-daang magpaliwanag. May problema ang Lagrange Monastery. Bumalik ka ngayon. Pakiusap ni Walter. Ang takot sa kanyang panginginig. Hindi mapag-aalinlanganan ang boses. Lahat tama.
Babalik ako ngayon din. Saad ni Jared at ibinaba ang telepono. Nagyelo ang ekspresyon niya. Ginoo. Chance. Anong nangyari? Maingat na tanong ni Tommy. May napansin siyang kakaiba kay Jared. Pagpapahayag. May problema si Abbot Erasmus. Kailangan kong bumalik ngayon. Kaya manatili dito kasama si Josephine at protektahan siya. Sabi ni Jared. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto para mag-impake. Sa halip, dapat ba akong sumama sa iyo? Tanong ni Tommy. Hindi na kailangan. Tandaan. Protektahan mo si Josephine. Sigurado akong hindi hahayaan ng pamilya Whittaker na mawala ang problema. Sabi ni Jared. Pagkasabi niya noon ay kinuha niya ang jacket niya at nagmadaling umalis. Pinunasan ni Jared ang accelerator ng sasakyan. Sa buong paglalakbay, naging yelo ang buong pagkatao niya. Si Renee noon, isang bihirang nilalang na nagtataglay ng isang may elo na sangkap. Kung makapasok siya sa kaharian ng langit, lalago na siya, isang makapangyarihang nilalang. Gayunpaman, hindi sapat ang kakayahan ni Jared para dalhin siya sa makalangit na kaharian sa ngayon. Sa ngayon, siya, maaari lamang baguhin ang kanyang katawan upang siya ay mapabuti. Sa halip na baguhin ang kanyang katawan ng walang ingat, gagawin ni Jared, magtungo sa monasteryo upang sumipsip ng kanyang nagyelo na enerhiya paminsan-minsan. Ang kanyang nasasakupan ay bihira. Dahil nasa panganib ang Lagrange Monastery, hindi maiwasan ni Jared na mag-alala. Renee, maaaring mayroon siyang frosty constituent. Ngunit imposible para sa kanya na kontrolin ang frosty energy sa loob ng kanyang katawan. Tulad ng mga normal na batang babae, hindi siya makakalaban kung siya ay mapunta sa gulo. Sa isiping iyon, binilisan ni Jared ng walang pag-aalinlangan. Bumilis ang sasakyan habang papunta ito patungo sa Lagrange Monastery. Nang sa wakas ay dumating si Jared sa paanan ng Lagrange Mountain. Malapit na ang hating gabi. Mataas ang langit. Itim. Medyo madilim ang panahon. Dahil malapit ng umulan. Pagkatapos ay parada ang sasakyan. Dumiretso si Jared sa tuktok ng bundok. Dahil siya ay level 9 energy. Paglilinang. Siya ay may higit na mahusay na pandinig at paningin. Dumagundong. Bago niya marating ang tuktok ng bundok. Isang kidlat ang kumaluskos mula sa langit. Ang sumunod na sumunod ay mga patak ng ulan na kasing laki ng mga gisantes. Hindi naapektuhan ng ulan ang buong pagkatao ni Jared. Dahil may mahinang hamog na pumoprotekta sa kanyang katawan. Bago ang mga patak ay maaaring damapo sa kanyang katawan. Sila ay sumangga sa halip na basain siya. Bago siya makarating sa tuktok ng bundok, may nakita si Jared na ilang gwardya sa daan. Obviously, may namatay sa Lagrange Monastery. Gayunpaman, hindi alam ni Jared kung sino iyon. Binilisan niya at nilagpasan ang mga guard. Pagdating, laking gulat ni Jared sa kakaibang amoy ng dugo. Ito, umuulan ng malakas, ngunit nananatili pa rin ang amoy sa paligid. Malinaw na maraming tao ang nasawi. Dito, sinulyapan niya ang mga puddles ng tubig ulan sa ilalim ng kanyang mga paa. Napagtanto niyang nabahiran ito ng pula. Ang mapupulang tubig ulan pagkatapos ay nag-iipon bago umagos pababa ng bundok. Sa labas ng Lagrange Monastery, 12 ng mga investigador na nakasuot ng kapote ang lumilipad na parang abala. Mga bubuyog. Nang makita siya, agad na lumapit ang ilan upang harangan ang kanyang pagsulong. Sino ka? Hindi ka makakapunta sa umalis ka sa aming dinadaanan. Biglang, 2 figure ang lumabas sa Lagrange Monastery. Sila ay walang iba kundi sina Walter at Glenn. Matapos mabilis na maglakad patungo kay Jared, magalang nilang binati, Mr. Pagkakataon. Napatulala ang mga investigador. Si Jared ay isang binata sa kanyang 20s. Ngunit parehong mayor at isang ang retiradong mataas na opisyal ng gobyerno ng estado ay iginagalang siya ng may malaking paggalang. Isang maikling tango ang isinagot ni Jared bago tumungo sa Lagrange Monastery kasama sina Walter at Glenn. Sa loob ng bakuran ng monasteryo, mayroong 12 ng mga bangkay na walang tigil na nakahandusay sa lupa. Sila ay mga monghe, lahat ng mga alagad ni Erasmus.
Nakilala ni Jared ang karamihan sa kanila. Dahil nakatagpo niya sila tuwing pumupunta siya sa Lagrange Monastery para sumipsip ng nagyelo na enerhiya ni Renee. Yumuko siya para tingnan ang mga sugat sa katawan ng mga monghe. Pinatay sila ng salarin sa pamamagitan ng pagdurog sa kanila. Lalamunan. May 5 sugat sa leeg ng bawat monghe. Napatuloy na umaagos ang dugo. Nasaan si Abbot Erasmus? Tanong ni Jared. Nasa loob siya. Sagot ni Walter. Mabilis niyang dinala si Jared sa bulwagan ng monasteryo. Pagkatapos na pumasok sa bulwagan, lumitaw ang figure ni Erasmus sa paningin. Siya ay bumagsak sa lupa sa kanyang. Namatay si Abbot Erasmus nang nakabukas ang kanyang mga mata. I tried to close his eyes, but to no avail. Malungkot na ulat ni Walter. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin sa direksyon ni Erasmus. Napaluhod si Jared at hinaplos ang mukha ni Erasmus. Abbot Erasmus, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Matapos niyang tanggalin ang kanyang mga kamay. Pumikit ang mga mata ni Erasmus. Pagtayo niya, nilaybot ni Jared ang buong bulwagan. Walang ibang bangkay na nakikita. Kaya nagtanong siya, nasaan ang anak ni Abbot Erasmus? Renee. Umiling si Walter. Glenn. However, parted his lips to explain. Hindi namin alam kung nasaan siya. Kami, sumugod dito matapos makatanggap ng balita at hamarang sa eksena. Walang ibang tao dito. Sinigurado namin. Walang gumalaw sa eksena. Kinagat ni Walter ang kanyang mga ngipin at sinabi, hindi ako makapaniwala na pinatay ng isang baliw ang lahat ng tao sa monasteryo. WHO. Siya kaya. Si Jared ay may iniisip na pinaghihinalaan. Ngunit hindi niya ibinunyag ang kanyang mga iniisip dahil walang anumang ebidensyang nagtali sa sospek sa malagim na pangyayari. Huwag kang mag-alala, Mr. Grange. Hiniling ko sa Criminal Investigation Division na imbestigahan ang bagay. Lubusan. Naniniwala akong malalaman natin ang salarin sa lalong madaling panahon. Pangako ni Glenn. Halata sa boses niya ang paghihirap. Ginoo. Lo. Itigil ang pag-iimbestiga sa bagay na ito. Ang mga ordinaryong tao ay walang mahanap. Iwan mo sa akin. Alam ni Jared na ito ay ginawa ng isang taong nagtataglay ng mga kakayahan na higit pa sa karaniwang tao. Natigilan si Glenn. Ngunit mabilis siyang nakabawi at sinulyapan si Jared. Tumango siya. Lahat. Tama. Hihilingin ko sa mga investigador na umalis. Pagkasabi niya noon ay biglang nagkagulo sa labas. Si Jared at ang iba ay nagmamadaling lumabas upang makita si Leonidas na nakikipagtalo sa mga investigador. Ang kanyang damit ay lubos. Basang-basa. Papasukin mo siya. Umungol si Jared. Nagulat ang mga investigador. Ngunit gumawa sila ng paraan para kay Leonidas. Tutal. Nakatayo naman si Glenn. Sa tabi ni Jared. Erasmus. Erasmus, humagulgol si Leonidas habang tumatakbo papasok sa monasteryo. Nakaramdam ng kirot sa puso si Jared nang makita ang paghihirap ni Leonidas. Parehong sinundan siya ni Jared at Walter sa bulwagan. Habang si Glenn ay nanatili sa labas upang iwaksi ang hindi nauugnay. Mga tao, binalaan niya ang mga ito na huwag mag-imak tungkol sa mga kaganapan sa araw na iyon. Erasmus, Erasmus, gising na, gising na, sa loob ng bulwagan. Ipinulupot ni Leonidas ang kanyang mga braso sa katawan ni Erasmus at napaluha. Tahimik na tumabi si Jared at ang iba pa. Walang nagsalita ng isang salita. Para sa anumang pagtatangka ng mga nakakaaliw na salita, ay walang saysay. Matapos ang mahabang pag-iyak, ibinaba ni Leonidas ang katawan ni Erasmus. Isang mamamatay tao na layunin ang lumitaw sa kanya. Tumitig habang nakakuyom ang kanyang panga at napabulalas. Dorieus, magkaaway na tayo simula ngayon. Hindi ako titigil. Hanggang sa kunin ko ang iyong buhay. Nang marinig ang pangalan ni Dorieus, sa wakas ay nakumpirma ni Jared ang kanyang hula. Kani-kanina lang, naghinala na siya kay Dorieus. Dahil napatay niya si Falcon at kinuha ang Starry Compass. Hindi na ito hahayaan ni Dorieus na dumausdas. Pagkatapos ng lahat, ang Starry Compass ay isang bihirang mahiwagang bagay.
Walang ideya si Jared na si Dorieus ay sapat na malupit upang lipulin ang buong monasteryo sa halip na lumapit sa kanya. Para sa paghihiganti, Abat Leonidas, paano mo nalaman na si Dorieus iyon? Maingat na tanong ni Walter. Leonidas managed between gritted teeth. It was Diomedes who informed me about it. Kung hindi, ako, hindi sana mabilis dumating. Pagkatapos naming patayin si Falcon. Hinikayat ni Diomedes si Dorieus na patayin ang lahat. Lagrange Monastery upang ipaghiganti ang kanyang alagad. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa akin ang tungkol sa patayan upang harapin ko. Ang gulo, baliw yan. Paano magagawa iyon ng isang monghe? Halos hindi maitago ni Glenn ang pagtataka. Alam mo ba kung nasaan si Rene? Tanong ni Jared. Siya ay nahuli at dinala sa Phantom Monastery. Ililigtas ko siya sa sandaling bigyan ko ng nararapat si Erasmus. Libing. Dahan daw ang inipon ni Leonidas ang walang buhay na katawan ni Erasmus sa kanyang mga bisig at tumalikod upang ilibing ang bangkay sa likod bahay. Gayunpaman, inabot ni Jared para pigilan siya. Abat Leonidas, bahala na ang iba kay Abat Erasmus. Libing. Dalhin mo ako sa Phantom Monastery ngayon din. Malalagay sa matinding panganib si Rene kung magtatagal tayo. Tumigil sandali si Leonidas bago tumango. Sige, ihahatid na kita dyan. Sang-ayon niya at, maingat na inilagay ang katawan ni Erasmus sa lupa. Ginoo, Grange, Mr. Lowe, ipaubaya namin sa inyo ang natitira. Sigaw ni Jared sa mga lalaki. Mag-iingat ka, Mr. Chance. Sagot ni Walter. Nang walang pag-aalinlangan, sina Jared at Leonidas ay nagsimula sa kanilang paghahanap na iligtas si Rene. Ang multo. Ang monasteryo ay matatagpuan sa tuktok ng isang mapanlinlang na bundok, kung saan ang populasyon ay kalat-kalat. Kaya naman, ang monasteryo ay bihirang magkaroon ng mga bisita at lubos na kaibahan sa sikat na katapat nito ang Lagrange Monasteryo. Sa pangunguna ni Leonidas, narating nila ang paanan ng bundok ng madaling araw. Tinitigan ni Jared ang mataas na bundok at ang masukal na kagubatan na nakakarpet dito. Kumikinang ang kanyang mga mata. Nakapatay na layunin. Ang tuktok ng bundok ay nababalot ng makapal na hamog, isang produkto ng malakas na pag-ulan noong nakaraang gabi. Gayunpaman, hindi nito napigilan sina Jared at Leonidas habang dumiretso sila sa unahan at nawala sa puting ambon. Samantala, sa Phantom Monastery, maraming mabangis na monghe ang matamlay na nililinis ang monasteryo, sa kabila ng kanilang mapanlinlang na kasuotan. Sila ay walang awa ng mga mamamatay tao na tumakas sa kabundukan. Para umiwas sa batas, ginawa nilang kanlungan ang Phantom Monastery at namuhay sa ilalim ng pagkukunwari ng mga monghe. Isang lalaking nakadamit ang nakatayo sa main hall. Siya ay walang iba kundi ang kasalukuyang nauna sa Phantom Monastery. At ang taksil na si Leonidas ay binanggit si Diomedes. Si Falcon ang kanyang alagad. Oras na para sa sermon sa umaga. Ngunit nasa ibang lugar ang isip ni Diomedes habang nakayuko siya sa dingding upang nakikinig sa sitwasyon sa likod ng monasteryo. Sa isang lihim na silid sa likod ng monasteryo, naroon si Dorieus, na halatang lampas na sa kanyang 70. Sumulyap kay Rene. Nakabaluktot sa isang fetal position sa kama. Sinubukan ni Rene na magtago mula sa masamang tingin ng may balbas na lalaki. Kanya, puno ng pangamba ang mga mata habang nakatitig sa baliw na nasa harapan niya. Kagabi, bumalik si Rene sa kanyang silid pagkatapos kumain. Nang malapit na siyang magretiro sa gabi, nakarinig siya ng gulo sa labas ng kwarto niya. Parang scuffle. Habang umuusbong ang kanyang curiosity, binuksan niya ito, ang pinto upang mag-imbestiga. Ngunit agad siyang natamba ng malamig. Nang sa wakas ay dumating siya, si Rene, natagpuan ang sarili sa isang banyagang silid. Sok, 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 kasing puti ng gereng ang balat mo. Kitang-kita ko pa ang mga maseselang ugat sa ilalim nito. Gaano kabagay sa isang taong may frosty constituent. Maaaring nawala sa akin ang starry compass. Ngunit may natamo ako. Mas mahalaga pa. Anong bargain? Tinitigan ni Dorieus si Rene. Nagniningning sa kagalakan ang kanyang nalalapit na mukha.
at excitement. Sino ka? Bakit mo ako kinidnap? Tanong ni Rene. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang quiver sa kanya. Boses ang nagbigay sa kanya. Oh, mahal ko, hindi ka dapat mag-alala. Pangako hindi kita papatayin. Kailangan mo lang manatili sa tabi ko magpakailanman. Salamat sa iyong frosty constituent. Kaya kung mabuhay ng 100 taon pa kung ikaw at ako ay magsasama sa isa. Lumabas ang dila ni Dorieus para dilaan ang pumutok niyang labi. Ang pagnanasa sa kanyang mga mata ang nagtulak kay Rene na mag-agawan. Malayo sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Baka hindi ka mapapatawad ng tatay ko. Papatayin kanya for sure. Hindi pa rin alam ni Rene ang pagkamatay ni Erasmus. Ang tatay mo. Pinapatay ako. Anong biro? Humagalpak ng tawa si Dorieus. Batay lang ang tatay mo. Ngayon, paano niya ako papatayin? Sa kanyang espiritu, kahit na bumalik ang multo niya sa akin. Tatalunan ko. Pareho siya. Nagulat si Rene sa impormasyong ito. Pinatay mo ang tatay ko. Bueno, sa tingin mo paano kita napunta rito kung hindi ko napatay ang lumang bag na iyon? Ngumisi si Dorieus. Sa sobrang pagkabigla, si Rene ay natulala sa loob ng 1 segundo. Gayunpaman, siya ay mabilis. Nakabawi at nanumpa na maghihiganti para sa kanyang ama. Papatayin kita, panata niya. Ang kanyang mga mata, nagninanga sa galit. Walang bakas ng takot sa mukha ni Rene. Dahil sa purong galit, sinugod niya si Dorieus. Sa kasamaang palad, siya ay kasalukuyang isang karaniwang babae na hindi tugma para kay Dorieus. Sa isang malakas na sampal, pinalipad pabalik si Rene. Kung gusto mo akong patayin, mas mabuting sundin mo ako. Paglingkuran mo ako ng mabuti at maging isa sa akin. Kung gayon marahil, magkakaroon ka ng pagkakataong laslasin ang aking lalamunan. Dahil doon, sinunggaban ni Dorieus si Rene na parang isang leopardo ang mabibiktima nito. Hayop ka, pakawalan mo ako. Pinilit ni Rene na kumawala sa pagkakahawak nito. Rip! Napunit ang isang malaking piraso ng sando ni Rene. Sa kabilang panig, sina Jared at Leonidas ay tumatakbo paakyat sa bundok. Napakabilis ng paggalaw ni Jared, na halos hindi makasabay ni Leonidas. Hindi nagtagal, nagpakita sa kanila ang Phantom Monastery. Pakiramdam ni Jared ay lumubog ang kanyang puso nang makita ang sira-sira. Gusali, sino ang nasa ganitong sira-sirang monasteryo? Ginoo. Malamang, ang monasteryo na ito ay isang inabandunang monasteryo bago kinuha ni Dorieus at pinangalanan ito. Phantom Monastery. Ang lahat ng mga monghe na naninirahan dito ay hindi matutubos na mga kriminal na pumunta rito. Makatakas sa pagkakakulong. Paliwanag ni Leonidas. Tumango si Jared bilang pag-unawa. Ibig sabihin kaya kung patayin ang lahat sa monasteryo ng walang kasalanan. Nasa isip, siya barged sa monasteryo. Ang mga monghe na naglilinis ay natigilan nang makita sina Jared at Leonidas sa pasukan sa monasteryo. Walang sino mang bumisita sa tiwangwang na monasteryo. Kaya ang pagkakita ng dalawang estranghero ay nag-ingat sa mga monghe. Sino kayong dalawa? Anong ginagawa mo sa Phantom Monastery? Nagtanong ang isang monghe habang nakaturo. Ang dulo ng walis kina Jared at Leonidas. Narinig ni Diomedes ang lumalakas na boses ng monghe mula sa kinatatayuan niya sa bulwagan at mabilis na sumugod. Sa sandaling pagtitig niya kay Leonidas, napangiti si Diomedes. Senior, hindi ko inaasahan na pupunta ka dito. Mabilis, naayos mo na ba ang libing ni Erasmus? Diomedes, taksil ka. I swear papatayin kita ngayon. Inabot ng galit si Leonidas nang makita niya si Diomedes. Sumabog siya sa galit at nanangil sa pagniwi. Gayunpaman, mabilis na naharang ni Jared ang pag-atake ni Leonidas at nagtanong. Nasaan si Rene? Kilala kita. Kinidnap siya. Saan mo siya itinatago? Ang tanging dahilan kung bakit pinigilan ni Jared si Leonidas ay para malaman ang kinaroroonan ni Rene. Binigyan ni Diomedes si Jared ng masamang tingin at sinagot ito ng sarili niyang tanong. Sino ka? Isa ka lang hamak na bata. How dare you interrupt?
Ipinagpalagay ni Diomedes na si Jared ay alagad ni Leonidas dahil sa kanyang murang edad. Inihayag ni Jared ang Starry Compass sa kanyang mga bisig at hinamon. Ako ang pumatay sa iyong disipulo, Falcon. Ako rin ang nakaagaw ng Starry Compass sa naghihingalo niyang mga kamay. Kung gusto mong hanapin, paghihiganti para sa iyong minamahal na alagad, lumapit ka sa akin. Ang pagkakita sa Starry Compass ay nagpasiklab sa galit ni Diomedes, kaya ikaw ang pumatay sa akin. Alagad, sisiguraduhin kong nasa ilalim ka ng 6 na talampakan sa pagtatapos ng araw na ito. Tumalsik siya sa galit. Isang hangin ng malisya ang pumalibot kay Diomedes habang nag-uutos. Sisingilan. Patayin ang lalaking ito at bawiin ang Starry Compass. Pagsunod sa kanyang utos, ang mga monghe ay naglabas ng kanilang mga ngipin at lumukso patungo kay Jared. Walang kibo. Itinaas ni Jared ang kanyang kamay para palayasin sila nang bigla niyang marinig ang takot na sigaw ng isang babae. Bagamat mahinang sigaw, maririnig iyon ni Jared. Kung tutuusin, ang kanyang auditory perception ay kasalukuyang malayo. Mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Ang sigaw ay naglakbay mula sa likod ng monasteryo. Positibo si Jared na boses iyon ni Rene. Na isa lang ang ibig sabihin nasa panganib si Rene. Abat Leonidas, pigilan mo sila habang inililigtas ko si Rene. Dahil doon, mabilis na umikot si Jared sa paligid ng mga monghe at tumakbo patungo sa bulwagan. Tigilan mo siya. Tumago sa hangin ang nakakapasingit na tili ni Diomedes habang iniaabot niya ang isang kamay para harangan si Jared. Taksil ka. Oras na para linisin ko ang aking mga sumusunod. Itinaas ni Leonidas ang kanyang tungkod at sinugod si Diomedes. Dahil abalang-abala si Diomedes, sinamantala ni Jared ang pagkakataong sumabog sa bulwagan at sipain ang kahoy na pinto patungo sa nakatagong silid. Basag. Ang pinto ng oak ay nagkapira-piraso. Isang matandang lalaki na may gusot na balbas ang lumitaw sa linya ng paningin ni Jared. Nakahover siya kay Rene na naka-undergarments lang. Nagulat sa ingay. Lumingon si Dorieus upang makita ang isang batang estranghero na nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang palumpong. Magkadikit ang kilay. Jared, save me. Save me? Pakiusap ni Rene nang mapansin niya si Jared. Dali-dali niyang hinayla ang kumot. Kanyang katawan upang protektahan ang kanyang kahinhinan. Sino ka, anak? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagpasok sa Phantom Monastery? Dorieus, nagbabantang ungol. Ako ang pumatay sa iyong apo at nagnakaw ng Starry Compass. Halika at kunin ang. Bumalik ang Starry Compass kung kaya mo. Panunuya ni Jared habang iniharap ang Starry Compass. Agad na lumiwanag ang ekspresyon ni Dorieus nang itinoon niya ang kanyang mga mata sa Starry Compass. Ang lakas ng loob mo, bata, dahil ikaw mismo ang lumapit sa akin. Tatapusin ko ang kalunos-lunos mong buhay ngayon. Sa kanyang mga salita na nakabitin pa rin sa hangin. Ang mga damit ni Dorieus ay tumalsik sa kanyang likuran sa kabila ng kawalan ng hangin. Binaton niya ng suntok si Jared. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Jared habang nakatitig kay Dorieus. Umikot ang kanyang nakakatakot na aura sa paligid niya. Kumakanta, ang pangako ng kamatayan. Ikaw na walang hiya na kriminal. Sa ngalan ng langit, sisiguraduhin kong tatanggap ka ng kaparusahan. Dahil doon, damaloy ang espiritual na enerhiya mula sa kaibuturan ni Jared hanggang sa nakakuyom niyang kamao. Nilamon ito ng gininto ang liwanag. Natigilan si Dorieus. Gulat ang bumungad sa kanyang mga mata. Ngunit hindi napigilan ang kanyang kamao habang patuloy itong lumilipad. Patungo kay Jared. Sa halip, nag-inject siya ng mas maraming internal energy sa suntok. Bam! Sa isang nakakabinging boom, isang puwersa ang dumaan sa silid at nagdulot ng kalituhan. Thud! 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 Napaatras ng 3 hakbang si Dorieus bago siya nakabangon. Namamanhid ang buong braso niya dahil sa epekto. Si Jared, sa kabilang banda, ay ganap na hindi naapektuhan habang tinitingnan niya si Dorieus ng may paghamak. Hindi maitago ni Dorieus ang kanyang pagkamangha. Hindi niya akalain na ang isang binatang tulad ni Jared ay angkinan. Gayong dakilang kapangyarihan.
Ikaw ay isang magsasaka. Tanong ni Dorieus na may singkit na mga mata. No wonder naglakas loob kang hamanin ako. Maaaring matukoy ni Dorieus ang pagkakakilanlan ni Jared mula sa suntok. Parang sinanay ng binata. Mga magsasaka, pati si Jared. Nabigla sa katalinuhan at kakayahan ni Dorieus. Kung hindi nakamit ni Jared ang level 9 of energy. Paglilinang. Ang nakaraang pag-atake ay maaaring natapos sa isang draw. Ngayong alam mo na kung ano ang kaya ko. Bakit hindi ka humihingi ng awa? Bulyo ni Jared. Walang kibo. Masyado kang mayabang. Binata. Tumanggaw si Dorieus. Isa ka lang magsasaka. At ako naman. Nakuha ko ang iyong enerhiya para sa sarili kong paggamit. Biglang tumigil ang tawa ni Dorieus. Tumalon siya sa hangin at ibinuka ang kanyang mga daliri. Nag-transform ang kanyang mga digit. Sa close habang siya laslas kay Jared. Mabilis na umiwas si Jared sa pag-atake at hinawakan ang pulso ni Dorieus. Sa pagtataka ni Jared, hindi sinubukan ng matanda, tumakas sa kanyang hawak. Parang sinadya ni Dorieus na mangyari iyon. Sa halip, sinalamin ni Dorieus ang kilos ni Jared at hinawakan din ang pulso ni Jared. Nagbuno ang dalawang lalaki. Bawat isa, sinusubukan ng bawat isa na madaig ang isa't isa gamit ang kanilang panloob na enerhiya. Ang mga sulok ng mga labi ni Dorieus ay umusbong paitaas sa isang nakakaakit na ngiti. Di nagtagal, naramdaman ni Jared ang kanyang espiritual na enerhiya. Sumugod mula sa gitna ng kanyang katawan hanggang sa kanyang braso na parang tsunami. Ang espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang braso at sa pamamagitan ng mga daliri ni Dorieus habang hinihigop ng matandang lalaki. Ang lakas ni Jared. Napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon ni Jared. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kahanga-hangang kasanayan si Dorieus. Sino ang mag-aakala na ang isang kabataang tulad mo ay magkakaroon ng ganoon kabilas na espiritual na enerhiya? Gagawin ko. Kailangang tikman ang pakiramdam na ito. Natawa si Dorieus. Halatang natutuwa sa sarili. Nang maramdaman ni Jared na ang kanyang espiritual na enerhiya ay nahuhulog mula sa kanya. Nagkaroon siya ng epiphany. Dahil kaya kong i-absorb ang paglilinang ng lahat ng bagay gamit ang focus technique. Ibig sabihin kaya ko ring nakawin ang espiritual ng isang tao. Enerhiya. Sa paghahayag na ito, inilapat ni Jared ang focus technique. At ang pag-agos ng espiritual na enerhiya ay dumating sa A. Nakakabinging paghinto. Susunod. Nabuo ang isang intangible vortex sa core ni Jared at gumuhit ng enerhiya patungo sa gitna nito. Nagbago ang tide. Habang ang espiritual na enerhiya, kasama si Dorieus, ay bumulwak pabalik kay Jared. Namula ang mukha ni Dorieus nang maramdaman ang pagkawala ng enerhiya. Nanlaki ang mata niya sa takot. Paano mo natutunan ang astral attraction? Nanginginig na bulalas ni Dorieus. Damang-dama ni Dorieus ang pag-uubos ng enerhiya sa kanyang mga paa habang natural itong dumampi kay Jared. Pinaglaban niya makatakas. Ngunit si Jared ay parang isang malaking magnet. At si Dorieus ang metal na dumikit dito. Mabilis na nanghina ang mga kalamnan ni Dorieus. At bumagsak siya sa bangin ng walang halong takot. Pagkaraan ng 10 minuto, si Dorieus ay walang iba kundi balat at buto. Ang kanyang mga mata ay lumuwa mula sa kanilang mga socket. Ang kanyang takot na ekspresyon na walang hanggan na yelo. Ang iba pang bahagi ng kanyang katawan ay nanlambot na hindi na makilala. Kumalas sa pagkakahawak si Jared. At bumagsak si Dorieus sa lupa na may mahinang kalabog. Ang kanyang mga tampok ay hindi mas mahabang tao. At wala ni isang hilanghing ang nakaligtas sa mga bitek na labi ni Dorieus sa kanyang mga huling sandali. Namangha si Jared sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay lumalakas ang kanyang mga kakayahan. At bawat hibla ng ang kanyang pagiging sa sobrang lakas. Hindi niya akalain na magagamit ang focus technique sa ganoong paraan. At ito ay isang kamangha-manghang pagtuklas para kay Jared. Jared. Nahihiyang tawag ni Rene. Boses ni Rene ang nagpatalsik kay Jared sa kanyang pag-iisip. Dali-dali niyang hinubad ang suot na jacket at ibinalot iyon. Ang mahinang katawan ni Rene. Sa oras na ihatid ni Jared si Rene palabas ng bulwagan.
Sina Leonidas at Diomedes ay nakikipaglaban pa rin. Ang dalawang lalaki ay basang-basa sa pawis. At ang mga bangkay ng mga monghe ay nagkalat sa buong lugar. Ang dalawang lalaki ay nasa kanilang mga limitasyon. Ang bawat pag-atake na kanilang pinakawalan ay nauubos ang kanilang lakas. Ngunit sila, nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagdiin. Alam na ang isang sandali ng kawalang ingat ay maaaring magdulot ng kanilang buhay. Master Leonidas, napaiyak si Rene nang makita si Leonidas. Tumulo ang mga luha sa maamo niyang mukha. Sa pagkamatay ng kanyang ama, si Leonidas na ngayon ang tanging pamilya ni Rene. Nang marinig ang kanyang pangalan, nilingga ni Leonidas si Rene. Napuno ng ginhawa ang puso niya nang makita iyon. Medyo hindi nasaktan si Rene. Nakaramdam si Diomedes ng kaba nang makita niyang magkatabi sina Jared at Rene. Habang nagambala si Leonidas, tinusok ni Diomedes si Leonidas at naghanda na tumakas. Inihagis ni Leonidas ang kanyang tungkod kay Diomedes upang pigilan ang pag-atake. Ngunit huli na ang lahat. Napuno ng nakakatakot na sigaw ni Rene ang lugar habang pinagmamasdan ang sibat ni Diomedes na papalapit kay Leonidas. Nakalantad na dibdib. Ginamit ni Jared ang kanyang enerhiya. At sa isang pitik ng kanyang palso, isang puting liwanag ang tumama sa braso ni Diomedes. Nahati ang laman ni Diomedes. At nawala ang pagkakahawak niya sa sibat. Sa parehong sandali, ang tungkod ni Leonidas ay bumagsak sa ulo ni Diomedes. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Diomedes nang lumuhad ito sa sahig. Hindi na makabangon. Taksil, gusto kong makita kang sumusubok na tumakas sa pagkakataong ito. Si Leonidas ay sumigaw sa nakahandusay na si Diomedes. Senyor, maawa ka sa akin. Ako ay nagkamali. Pinilit ako ni Dorieus na gawin ito. Hindi ko kasalanan yun. Please don't kill me. Please. Napayuko si Diomedes sa paanan ni Leonidas. Nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Scum like you deserve to go to hell. So how dare you come at life? Dahil doon, tinutukan ni Leonidas ng isang malakas na sipa ang ulo ni Diomedes. Nabasag ang ulo ni Diomedes sa impact. Tumalsik ang laman nito sa lupa. Walang lakas, bumigay ang mga binti ni Leonidas sa ilalim niya. At bumagsak siya sa grow. Master Leonidas, tumakbo si Rene papunta kay Leonidas at niyakap ito ng mahigpit. Okay ka lang ba, Rene? Tanong ni Leonidas na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, pero tatay ko, humina ang boses niya habang humahagulgol siya sa sandaling naisip niya. Kanyang ama, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Leonidas. Sa sandaling iyon, naglakad si Jared patungo kay Leonidas. Sa isang galaw, hinailan niya pataas si Leonidas at ini-channel. Ilang espiritual na enerhiya sa katawan ng huli. Sa isang iglap, naramdaman ni Leonidas ang isang alon ng lakas na dumampi sa kanya. Katawan, salamat, Mr. Chance, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hinding-hindi namin ito makakalimutan. Sabi ni Leonidas bilang siya. Luluhod na sana sa harap ni Jared. At sumunod naman si Rene. Gayunpaman, bago magkadikit ang kanilang mga tuhod sa lupa, pinigilan sila ni Jared. Abat, Leonidas, mangyaring huwag lumuhod. Tadhana ang nagbuklod sa atin. Tsaka malaki din ang naitulong sa akin ni Rene. Kung hindi dahil sa tulong ni Rene, kailangan pa ni Jared na gumugol ng mas matagal sa paglinang ng kanyang mga kakayahan. Ang nagyayelong enerhiya na nakulong sa loob ng kanyang katawan ay nakatulong sa pagpapabilis ng buong proseso. Dahil doon, naglakad silang tatlo pababa ng bundok at nakarating sa Lagrange Monastery. Ang lugar, nalinas na, at wala ni isang kaluluwa ang naroon. Gayunpaman, may kakaiba, mahigit 10 lapida ang makikita sa open area sa likod ng main hall. Hindi na napigilan ni Rene ang hikbi nang makita ito. Ang mga nakaburong bangkay doon ay ang kanyang mga seniors at juniors na kanyang kinalakihan. Noong nabubuhay pa sila, ang ilan sa kanyang mga nakatatanda ay dating nag-aalaga sa kanya at nagdududa sa kanya. Nako, lahat sila ay naging malamig. Walang buhay na mga bangkay na inilibing sa ilalim ng lupa. Nakatayo sa harap ang pinakamalaking libingan kumpara sa iba.
Nanginig ang katawan ni Rene nang siya lumapit dito, at mahigpit niyang hinawakan ang lapida. Dad, please lumabas ka. Ako si Rene. Pakitawagan ang pangalan ko tulad ng dati. Nandito ako. Please. Napakalakas ng pagkakahawak ni Rene kaya nabasag ng magaspang na ibabaw ng lapida ang balat ng kanyang mga daliri. Namumula ang mga mata ni Leonidas sa kanyang mga kilos. At gusto niyang tulungang makatayo si Rene. Gayunpaman, si Jared, pinigilan ni Leonidas na gawin iyon dahil alam niyang kailangan ni Rene na ilabas ang lahat. Makalipas ang 30 minuto, tuluyang kumalma si Rene nang sa wakas ay tinanggap na niya ang katotohanan ng kanyang ama. Namatay. Abat Leonidas, Rene, ano ang susunod mong plano? Kung kailangan mo ng matutuluyan. Kaya kung gumawa, arrangement para sa iyo sa Horrington. Mungkahi ni Jared. Naisip niya ang kalagayan ng Lagrange Monastery at ang kawawang Rene na nawalan ng tahanan. Hindi umimik si Leonidas, ngunit tumingin lang siya ng malungkot kay Rene. Sinalubong ni Rene ang kanyang mga mata at sinabi kay Jared, mayroon lang akong Master Leonidas ngayon. Kahit saan siya pumunta, pupunta ako. Ginoo, Chance, huwag kang mag-alala sa amin. Isasama ko si Rene habang ginalugad namin ang mundo. Hinding-hindi ko siya hahayaan. Masaktan ka habang buhay. Kalahati. Lahat tama. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi ko napipilitin. Tugon ni Jared habang inilalabas ang Starry Compass. Siya, patuloy. Rene, kunin mo ito. Kapag nakaramdam ka muli ng sakit dahil sa nagyelo na enerhiya sa loob mo. Gamitin. Starry Compass para mailabas ang enerhiyang iyon. Isa pa, basta wag lang sa mga lugar na malalakas. Malamig na enerhiya, hindi na mauulit sa loob ng maikling panahon. Dahil doon, inilagay ni Jared ang Starry Compass sa kamay ni Rene. Jared, ito ang iyong mahiwagang bagay. Hindi ko matatanggap, bulalas ni Rene. Alam niya kung gaano kahalaga ang mahiwagang bagay na ito kay Jared dahil pinatay niya si Falcon para dito. Kunin mo na, ito ay isa pang mahiwagang bagay sa aking mga kamay. Ngunit sa iyo, maaari itong magligtas ng iyong buhay. Kung magkikita tayo, sa isa't isa, tutulungan kitang ilabas ang iyong potensyal kapag naging malakas na ako. Sabi ni Jared habang nakangiti. Habang tinatapik ang ulo niya, nanatiling tahimik si Rene. Mahigpit na hinawakan ang Starry Compass sa kanyang dibdib. Sari-sarili ang lakad nilang tatlo pagkababa nila ng bundok. Tumingin si Jared kay Rene at silhouette ni Leonidas habang naglalakad silang dalawa sa kabilang direksyon. Noon, hindi alam ni Jared iyon. Ang kanyang desisyon na bigyan si Rene Starry Compass ay magliligtas sa kanya ng hindi mabilang na beses sa hinaharap. Sa Yeringham Hotel, may tinatanong si Josephine kay Tommy. Tommy, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan nagpunta si Jared? Hindi ko talaga alam. M.S. Sullivan. Sinabi niya sa akin na may ilang mga kagyat na bagay. At umalis siya sa kanan. Pagkatapos, walang magawang sagot ni Tommy. Bakit hindi pa siya bumabalik kung umalis siya kagabi? Hindi ko man lang siya maabot. May nangyari bang masama sa kanya? Tanong ni Josephine. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Baka may secret lover siya dyan. Ang mga lalaking tulad niya ay kadalasang hindi mananatiling tapat sa isang babae. Frida, pang-asar na may malademonyong ngisi sa mukha. Frida, huwag kang maging katawa-tawa. Hindi ko akalain na ganoong klaseng tao si Jared. Mahinang sabi ni Yasman. Sinampal ni Frida. Tuluyan nang nagbago ang tingin ni Yasman kay Jared. Para sa kanya, ang isang mababang profile na lalaki ng kanyang kalibre ay hindi madaling maakit ng mga babae. Samasang-ayon ako. Hindi ko akalaing gagawin din iyon ni Jared. Tumango si Zeke. Nagtitiwala ako sa kanya. Pero nag-aalala ako na baka nasa panganib siya. Sabi ni Josephine. Okay. Itigil na natin ang pag-aalala sa kanya. Baka tatawagan kanya saglit. Tere, kain na tayo. Mungkahi ni Zeke. With that, lumabas silang 5 para maghanap ng makakainan. Nang nasa labas na sila sa kalye, naramdaman ni Tommy na may mali. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay.
At bumilis ang tibok ng puso niya nang makaramdam siya ng panganib. MS. Sullivan. Parang sinusundan kami. Mauna ka sa iba. Huwag kang lumingon. Sabi ni Tommy kay Josephine sa mahinang boses. Dahil doon, nagulat si Josephine. Binilisan niya ang lakad kasama si Frida at ang iba pa. Sa isang iglap, hinawakan ni Tommy ang kanyang sinturon at umikot sa kanyang sakong. Paglingon niya ay nakita niya ang tatlong lalaki. Papalapit sa kanya na may ngiti sa mga labi. Kahit na nalaman sila ni Tommy. Wala silang ipinakitang kahit isang senyales ng alarma. Sino ka ba? Bakit mo kami sinusundan? Seryosong tanong ni Tommy. Isang sigaw ang narinig pagkatapos niyang sabihin iyon. Boses iyon ni Josephine. Agad na napalingon si Tommy sa kanyang direksyon at nakitang may tatlo pang lalaki sa harapan. Pati si Josephine. Nanginginig sa takot si Zeke nang humarap sa kanya ang tatlong lalaki. Pero sinubukan niyang protektahan ang mga babae. Sa pamamagitan ng pagtayo sa pagitan ng mga lalaki at mga babae. Dahan-dahang napaatras si Zeke at ang iba pa at muling nag-group. Kasama si Tommy. So, ikaw si Jared. Tanong ng isa sa mga lalaking may crew cut kay Zeke. Ito ay tiyuhin ni Tyrion. Si Wilbur Jantz. Hindi pa niya nakita si Jared noon. Kaya naisip niyang si Zeke ay si Jared. Ako Anong negosyo mo kay Mr. Chance? Tanong ni Tommy bago natapos ang pangungusap ni Zeke. Siyempre, nandito ako para patayin siya. Akala niya ba hahayaan ko siyang mabuhay pagkatapos niyang pilayin si Tyrion? Wilbur, malamig na sagot nito. Ikaw ay mula sa pamilya Whittaker. Sigaw ni Tommy habang tensyonado bilang tugon. Tinanggal niya ang kanyang sinturon at handang umatake. Ikaw si Tommy Lewis. Tama. Isang salita ng payo. Mawala. Bayani. Wala itong kinalaman sa iyo. Wilbur. Pagtataboy ni Tommy. Ang yabang nito. Tumahol si Tommy habang hinahampas niya si Wilbur gamit ang kanyang sinturon. Sa sandaling iyon, ang unang tao na unang tumama ay magkakaroon ng mataas na kamay. Habang humahampas ang metal na sinturon ni Tommy kay Wilbur, hindi man lang sinubukan ng huli na iwasan ito. Sa halip, hinawakan niya, papunta sa sinturon ni Tommy at pilit itong hinatak. Habang nakatulala pa rin si Tommy, naramdaman niya ang malakas na paghatak sa kanya patungo kay Wilbur. Dahil doon ay sinuntok ng malakas ni Wilbur si Tommy sa tiyan ng huli. Ubo! Agad na dumura si Tommy ng isang subo ng dugo. At naramdaman niyang nabali ang kanyang tadyang. Hindi ako makapaniwala na ang Underground King ng Horrington ay isa pang mahina. Napangisi si Wilbur. Bumagsak si Tommy sa lupa pagkatapos noon. Napangiwi ang mukha niya sa sakit. Gustuhin man niyang bumangon ay hindi niya magawa. Mag-ipon ng lakas para. Ikaw ba si Jared? Tanong ulit ni Wilbur habang naglalakad papunta kay Zeke. Sa ngayon, takot na takot si Zeke. Alam niya kung gaano kalakas si Tommy. Kaya nang makita niya kung paano. Inilabas ni Wilbur ang huli sa isang suntok lang. Natulala na siya. Kumunat ang noo ni Wilbur nang makita ang reaksyon ni Zeke. Sinabi sa kanya ni Tyrion na napakalakas ni Jared. Kung si Jared talaga yun, bakit siya nanginginig? Walang paraan na mamatay si Alfred sa kanyang mga kamay. Hindi ikaw si Jared. Di ba? Tanong ulit ni Wilbur. Hindi. Mariing umiling si Zeke. Kung gayon, nasaan siya? Tanong ni Wilbur na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata at humakbang pa ng dalawa. Zeke, sa oras na iyon, halos maramdaman ni Zeke ang hininga ni Wilbur sa kanyang mukha. At hindi man lang siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Wilbur. Hindi ko alam. Iniwan niya si Ingham. Nauutol na sabi ni Zeke habang nanginginig sa takot. Umalis siya. Kumunat ang noo ni Wilbur bago lumingon sa tatlong babae. Sino sa inyo si Josephine? Nakatingin sa kanya ang tatlo na may takot sa mga mukha. At wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ito ay dahil alam nila kung bakit niya gustong hanapin si Josephine. Hindi nagsasalita. Di ba? Sige. Pupunitin ko ang iyong mga damit at itatapon kita sa mga lansangan upang iyon. Makikita ng lahat ang itsura mo noon, banta niya habang nakatitig sa kanila.
Magkayakap ng mahigpit si Josephine at ang iba na parang sinusubukan nilang pakalmayan ang isa't isa. Gayunpaman, walang nakapagpatahimik sa iba sa sandaling ito dahil lahat sila ay lubos. Takot na takot, paano nagagawang mangbuli ng mga babae ang isang tulad mo? Napakawalandiya mo. Pabayaan mo sila. Lumapit ka sa akin kung ikaw. Maglakas loob. Galit na sigaw ni Tommy mula sa lupa nang makita kung gaano kitikot si Josephine at ang iba pa. Ay! Tuluyan nang hindi pinansin ni Wilbur si Tommy habang sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan na harapin si Tommy. Ang susunod, sandali, ang kanyang mga subordinate ay lumipat patungo kay Tommy at nagsimulang bugbugin si Tommy. Namutla si Josephine at ang iba pa nang makita iyon. Tatanungin pa kita, sino sa inyo si Josephine? Mayroon kang 3 segundo upang isipin ito. O kung hindi, aalisin ko kayong 3. Muling sigaw ni Wilbur habang pinagbabantaan sila. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang magbilang. 3, 2, 1. Nang mga sandaling iyon, nagngangalit si Josephine at akmang maglalakad pasulong dahil ayaw niya. Kalad ka rin sina Frida at Yasman dito. Gayunpaman, bago pa man magawa ni Josephine, naglakad na si Yasman. Ako si Josephine. Sabi ni Yasman na may determinadong boses sa kabila ng takot sa kanyang mukha. Hey, mahinang sabi ni Josephine. Hindi niya inaasahan na lalabas si Yasman para sa kanya. Tiningnan ng mabuti ni Wilbur si Yasman at malamig na ngumiti. Naiintindihan ko kung bakit ka nagustuhan ni Tyrion ngayon. Madali ka lang. Ang mata. Nang makita ni Zeke si Yasman na lumabas ay namutla ito at gusto siyang tawagan. Gayunpaman, huminto siya. Ang sarili niya nang sinaman siya nito ng tingin. Magiging makasarili ang mga tao pagdating sa mga ganitong sandali. Girlfriend niya si Yasman kaya ayaw niya. Para malagay siya sa panganib. Alam niya ang mangyayari kung dadalhin siya ni Wilbur sa Tyrion.